Yes, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. So live tayo ngayon muli at tayo po'y aaral ng isang magandang topic. Ito'y patungkol po sa law and the Ten Commandments. Ito po ay tinutukoy po natin na bakit tinatawag po ito na abolish or abolish na. So maliwanag naman na ang abolish na tinutukoy sa wikang Greek ay katargeo. Minsan isinasalin din ito sa salitang katergetemen na release or free from the law. So, bakit po sinasabi natin ayon po sa Biblia na itong law at yung Ten Commandments ay abolish na? Unang-una, tayong mga hintil, bilang mga hintil, ayon po kay Pablo sa 2:14-15 na sinasabi ron na ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Ibig sabihin, itong mga hintil ay walang kautusan sa katutubo. So, papaano sila hatulan under the law? O papaano sila ay nasa ilalim ng kautusan kung sila naman ay wala sa kautusan? Unang-una, ang kautusan ay ibinigay lang po doon sa mga Hudyo. Opo, sa mga Hudyo sa Israel, doon ibinigay ang kautusan or yung Ten Commandments. Kaya wag po kayong maghudyo-hudyuhan. Huwag kayong makisama sa mga hudyo-hudyuhan na pumatay kay Kristo. Ngayon, ganito po. Okay, sa Biblia, sinasabi po ni Pablo na itong mga ito na ayon po sa paghatol ay hahatulan po ang mga tao sa lihim. Hahatulan nito sa lihim ayon sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, itong mga tao ay hahatulan ayon sa Ebanghelyo. Halimbawa, pumatay ka, nagnakaw ka, ito po'y gawa ng laman ayon sa Ebanghelyo. So, doon ka hatulin ngayon ayon sa Ebanghelyo, mga kaibigan. So, dito, kung mapapansin po natin, bakit ayon sa Ebanghelyo? Sapagkat pagdating ni Kristo, doon po sa 2 ng ikalawang Tesalonica, mababasa po natin yan sa 7, patuloy, na sa pagdating ni Kristo, ay meron po siyang pagpuksa o dalang paghatol sa kanyang pagparito laban sa mga masama sa pamamagitan ng apoy na maghihiganti doon sa mga hindi kumilala sa Diyos at hindi nagsitalima sa Ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, itong paghihiganti ng Panginoon hanggang sa huling panahon o araw ng pagparito ni Kristo ay hahatulan ng tao doon po sa Ebanghelyo ni Kristo. Opo, sa Ebanghelyo ni Kristo, mga kapatid. Doon po sila, sapagkat lumabag sila sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung tinatawag po na elemento ng panahon. Sa panahon po ng Kristyanismo, sa mga huling araw nang nangaral si Kristo at ang mga apostol, doon na po dumating yung Ebanghelyo. Kaya natural na ang paghatol ng Diyos sa mga tao ay ayon na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi na po sa law, hindi na po sa Ten Commandments. Kasi nga, itong law or Ten Commandments ay ibinigay lang po sa Israel. At pagdating dito na tinatawag na katargetemen or katargeo, abolish or release from the law, isang patunay na wala na po tayo bilang mga Kristiyano sa ilalim ng kautusan. Ngayon, itong mga Hudyo naman at mga naguhudyo-hudyuhan, natural, under sila ng law. Under sila ng law. So, sila na mga under ng law, doon sila hatulan ayon sa kanilang paniniwala sa law. Opo, ayon sa kanilang paniniwala sa law. Pero suma total, ang bagsak pa rin yan ay doon sa Ebanghelyo. Bakit po? Sapagkat, hindi na nga ayon sa ang Ebanghelyo ay hindi na nga ayon sa kautusan o sa 10 utos, ay nagpupumilit pa rin sila ron. So, hahatulan sila ng Ebanghelyo kasi ayaw nila sa Ebanghelyo. O gusto nila doon sa kautusan or Ten Commandments na sinasabi po nila na yun daw yung kanilang karakter na sinasabi nila. So, dito maliwanag po na bilang mga Kristiyano ay wala na po tayo sa ilalim ng hatol. Ngayon, yung mga hindi naniniwala at nananalig sa Diyos ay hahatulan po sila sa Ebanghelyo, ang wika po ng Biblia sa pagdating ni Kristo. Yan po yung pinaka-suma total at pangkalahatang paghatol. Hindi po yung Ten Commandments, hindi po yung law ang hahatol sa tao. Minsan, nababasa lang po natin yan tulad sa Roma 3:19
na upang ang tao ang wika, no, ay hatulan ng wika na tinatawag doon na sa pamamagitan daw ng kautusan. Paano kang hatulan sa pamamagitan ng kautusan? Sige nga, mag-isip nga kayo, common sense lang. Unang-una, tayo mga hintil sa katutubo na walang kautusan. Paano kayong hatulan sa Ten Commandments? Sige nga po, kaya mag-isip kayo, hindi dahil binasa o nabanggit doon, no, na paghatol doon sa pamamagitan ng kautusan ay kasama na kayo doon. Hindi po. Wala po, hindi po yun, no? Tayo hinahatulan doon. Kundi ayon sa Efeso, binabanggit din po sa 2 ng Efeso, kundi po tayo nila sa 14, patuloy po doon na sinasabi doon na pinag-isa ang isang tao sa pamamagitan ng krus ni Kristo at giniba, no? Inabolish o katargeyo, no? Even yung kautusan na may mga batas o mga utos, no, ay giniba ang wika, no, katargeyo, inalis, abolish na po yan. Yan po yung malinaw po ayon sa Ebanghelyo, mga kapatid. So, hindi ka hatulan, hindi mo na kailangan ng ang kautusan o 10 Commandments para sumunod kay Kristo. Hindi na po kailangan yan. Kasi ang mga tagatalima ni Kristo ay gumagawa na po yan ng mabuti. Itong mga naligtas kay Kristo, no, lalakar na po nila yung kanilang paglakad ng ayon sa pananampalataya o mabubuting gawa. Hindi na po kailangan ng 10 Commandments. Wala naman tayo sa ilalim ng tagapagturo eh. Tuturuan ka pa ba na huwag kang papatay? Tuturuan ka pa ba, oy, huwag kang mangangalunya? Ay, hindi na po. Kasi ang kautusan ng wika, no, ay ginawa hindi doon sa mga taong matuwid. Hindi doon sa matuwid, o sa unang Timoteo 1:9, ng Timoteo, na hindi po ginawa ang kautusan sa mga matuwid. Hindi po, kaya hindi po tayo under niyan, mga kaibigan. So ngayon, tingnan po natin, kung merong aapilo dito, sige, tingnan po natin, ang mga ito, kung talagang matatapang itong mga to at may dulong sa debate na minsan na pong binuhal po natin dito, nang huli, ito pong si Boy Gulong. Pinagulong po natin to si Westlake na iyak sa wall niya. Wala pong pagtahan sa kanyang kaiyak. Hindi makamove on si Westlake sa kanyang pagkabuwal. Pero kung merong papanik o maghihiganti laban sa debate, itong mga kaibigan nating SDA, nandito lang po tayo para gibain patuloy yung kanilang mga aral na mga under the law. Kasi nga itong si Westlake, itong mga ito ay under the law. Nasa ilalim sila ng sumpa ng kautusan. Kaya minsan tinanong tayo sa debate niyan eh. Opo, tayo po ba ay nasa kautusan? Hindi na. Kung wala sa kautusan ba, ang ibig sabihin ay nasa sumpa? Nasa sumpa pa rin. Di ba? Ang nasa kautusan, ang tumatalima sa kautusan at yung hindi tumatalima sa kautusan, nasa ilalim pa rin ng sumpa yan. Bakit po? Kasi nakatali sila dyan eh. Once na magkasala sila, hahatulan sila ng kautusan at nasa ilalim sila ng sumpa. Kaya doon umiyak yung ating kaibigan na si Boy Gulong Westlake na hindi po tumatahan hanggang ngayon, hindi makamove on sa kanyang pagkagiba sa debate. So yan lang po. At hanggang sa muli, sa pag-aaral po ng Biblia o sa pagtalakay po natin ng mga issue ng pananampalataya, antabay lang po kayo sapagkat patuloy po tayo mangaral ng ayon sa biyaya ng Diyos at ayon sa kanyang mga salita. Shalom! Galos po sa lahat.